Good Eagle Beer. Huyog tang mag-jamming. Huyog tang mag-Good Eagle Beer. Drink responsibly. Parang sa tabi lang po. Excuse me na po. Grabe naman ang uwi ng pantalon ng mama. Naku, oo nga ho. Nakakagulat yung amoy pagtayo. Para ko sinapak na patay na isda sa ilong. Guwapo pa naman. Nakakahiya lang amoy. Kaloka. Kasing fresh ba ng pantalon mo ang shirt mo? Parang hindi. You need more Downy. Downy Big Bango Sachet. Sa SRP na 7 pesos, may 50% more Downy ka na. Bangong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Bango Sachet. New Downy Big Bingo Sachet. Bangong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Kala dumusnag mayong buntag mga kaigsunan. Welcome sa atong tulumanon nga wapay uluhan. Nagpangita pa mi ni Kuya Manny kaninyong mga lagads kanginan si Ariel, si Kuya Ariel Parinio Anghay. Kinusab si Kuya Atty. Manny Salibay. Mayong buntag ng District of Iligan nga gilangkuban sa 44 nga barangay ni Dakbayan sa Ligan ug mayong buntag usab sa mga katawhan sa mga kasikbit ng mga lawigan lungsod ng Dakbayan sa nang dapit sa kalibutan nga maabot ning Sibya Baya Stream. Mayong buntag kauban ni Kuya Ariel Anghay nining programa nga wala pay uluhan. Kami nagpadayon ubos sa prinsipyo nga gidrugan diya sa Section 1, Article 11 sa 1987 Constitution nga nagkadayon, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and live modest lives. Pagpinagin ini mga katawhan, pinanggan katawhan sa Dakbayan Siligan o sa mga kasikmit ng malawigan lungsod ng Dakbayan, kami aniya alang nining maong programa. Ang atong programa mga igsoon gikan ta sa alas 8:30 sa buntag, padulong sa alas 9 buntag no 8:30 to 9 o'clock in the morning, dayon Monday to Saturday no adlaw Lunes ngadto na sa adlaw Sabado. Onya mo'y regular nga makauman ninyo Monday to Friday, Monday to Saturday. We hope nga naamo sa inyong tagsa-tagsa kamayong paglawas karong mga buntaga samtang nag-tune in mo namina mo sa atong programa nga wa pay uluhan. In fact naghimo mig kanamang contest no ni Kuya Manny Salibay mga igsoon kung unsay angayang i-title uluhan sa atong programa no. Atong basahon Kuya. Last na lang niya last ni karong adlaw dawas sa mga tampo. Ang padayon kagahapon atong nakuha nga mga tampo sa uluhan. Basta ang nagtampo padayon ilang sugyot for a title radio program no. Padayon iligan sa paglambo babuhay iliganon na dunay laing entry bag-ong iligan alang sa hustisya o kangayan. Mga paglantaw sa mga paglantaw sa tinahasan alang sa kalambuan dayon lambag iligan kang Lori Gabuli doon ang madya Kuya Manny na ay bagong nag-text niya karon lang buntag Lights and Justice program gikan kang mat og usab niya pay lain kuya title sa program ni Councilor Ariel Anghay ug Atty. Manny Salibay, Hisgot sa kamatuoran. Doon ikadua, ang kamatuoran angay masayran. Gikan ni kang Ginora Madraso. Salamat kayo ma'am. Napay gipasupot matuod og katarungan para sa katawhan. Matuod og katarungan para sa katawhan.
napay usa. Problemang may katapusan, kalambuan alang sa tanan. Okay, salamat kayo sa inyong participation karon ng adlaw, no. Mapupos ang atong pag-select, no, pagpili kung kinsa gipalarang mo daog o mananaog. Katong duha kay gibasa nga ulahing tampok gikan kadto kang Ibin Mayor sa Purok sa Istanbul, Hinaplanon, Ligan City. Ug karong adlaw na lang Kuya Ariel, Dawa dahil pag-nauman ato lang i-announce na. Ug na kung saan Kinsa mananaog yun, no? Ug na kana ang gamiton karong Lunes. Karong Lunes mo na atong buwan maghimo na tag official program title dayon atong voicingan i-voice over. Well, karon butaga mga igsoon ang atong isgutan ng issue kalabigit aning katudloan designating City Prosecutor Fiscal Eduardo B. Cuito as the City Legal Officer in lieu of the expiration of the term of duly appointed City Legal Officer. Kini sumapa sa usa ka Executive Order number 6 series of 2014 gagipirmahan sa atong Langdong Mayor diadtong January 22, 2014. Signed Honorable Celso J. Rehencia. Ug kalambigit usab kini sa gipasupot nga usa ka dokumento gihatod sa sangguniang panglungsod ngadtong Hulyo 17, 2013 sa katudloan ni Attorney Tomas Cabili, Isip City Legal Officer sa atong dakbayan. Ug pinaagi sa maong resolution sa konseho ni Concor ang konseho sa maong pagtudlo kaniya isip City Legal Officer unanimous Kuya Ariel ang gibuhat sa konseho sa pagtudlo kang City Legal Officer Attorney Tomas Cabili isip maoy legal officer base sa gilatid sa RA 7160. So muna atong gisgutan na mga kaigsunan, unsay mo prevail nini, unsay mo patigbabaw. Kanibang katudloan ni Attorney Tomas Cabili as Julie Concord sa sangguniang paglungsod as City Legal Officer ni antong gi-concorni, gi-confirm sa sangguniang paglungsod ang appointments mayor agi City Legal Officer si Attorney Cabili ni antong July 17, no? July 17 na 2013 onya humanyana wa na dayon ta makadawat ug unsay panghitabo dayon ang nadawat usab nato doon na po ilaing executive order ang atong mayor nga nag-designate kang Fiscal Cuito Eduardo B. Cuito as the City Legal Officer with an honorarium of 20,000 pesos matag bulan. Apan sa wala pa ang maong executive order na maoy nakita adunay mga panghitabo nga nag-ingon nga nag-leave ang ato ang City Legal Officer ug usab ang maong panghitabo nakahatag og usa ka pangutana sa sangguniang body sa sangguniang panglungsod tungod kay dunay gikongkor nga usa ka City Legal Officer apan wala man nag-function og sa pagpatawag sa maong lawas ni tunga ang representante sa maong opisina by the person of Attorney Limpangog. Nga ni sulti kabahin sa maong panghitabo nga adunay na designate nga acting City Legal Officer ang amahan sa dakbayan ug kini maoy nakahatag og usa ka issue sa atong dakbayan kay ang giisip man sa sangguniang panglungsod ang concurrence nga gihatag kanila ngadto man sa ni Attorney Tomas Cabili isip City Legal Officer. Unsa may mga provisiones sa balaod ani Kuya Manny, no? Nagisgot na about the concurrence, nagisgot na about the designation, nagisgot na about the appointment sa usa ka City Legal Officer. Now, kung atong basahon ang reglamentos balaod sa atong Acta Republica 71 sa isinta, no? Republic Act 7160 sa atong Local Government Code,
pwede nato mabasa Kuya Manny kung unsa gyud reglamento may tungod aning mandatory, no? Ang the word ang keyword is mandatory. Mandatory. Pwede nato mabasa Kuya Manny. Dinhi sa Section 481 sa Local Government Code, gimandar sa balaod nga ang usa ka syudad, usa ka munisipyo o lalawigan mo tudlo gayud og usa ka legal officer. Gawas lamang sa munisipyo kay optional man siya, Kuya Ariel. Sa to mandatory. Mandatory. Dayon ang term sa legal officer shall be coterminous with that of his appointing authority. In other words, nga ang kinabuhi sa usa ka legal officer magdepende sa kinabuhi sa nag-appoint kaniya. Kung dunay usa ka term, ang usa ka term gi-compose sa 3 ka tuig, so 3 ka tuig ang lifespan sa maong legal officer. Nga ang maong pagtudlo kaniya, the appointment of legal officer shall be mandatory for the provincial and city governments and optional for the municipal government. Matod pa sa paragraph A, section 481 sa maong balaod. Ug usab ang trabaho sa legal officer gilapid gayud sa paragraph B sa maong balaod usab. Ug naghatag kini og usa ka tahas ngadto sa maong legal officer kalambigit sa pag-represent sa local government unit in all civil actions and special proceedings og uban pa nga gilapid sa maong balaod. Ug usab when required by the governor, mayor o sanggunian, mani ang trabaho sa maong city legal officer mohimo sa mga ordinansa, contracts, bans, leases og uban pa nga gilapid gyapon sa maong balaod. Og rundal siya sa iyang opinion in writing on any questions of law when requested to do so by the governor, mayor, or sanggunian. Dayon, when directed by the governor, mayor, or sanggunian, mo-initiate siya o mo-prosecute sa tanang mga interest sa local government unit aron sa pag represent nini sa tanang mga civil action or any bond, lease, or other contract upon any breach or violation sa maong naisgutan na. In other words, Kuya Manny, ang nakabutang dito is mandatory. Mo ang keyword, no? Mandatory. Okay. Ug usab dili lamang ang mayor kundi lakip na ang vice mayor ug ang sanggunian mao ang governor, ang mayor o ang sanggunian mao mga otoridad nga diin makapangayo sa iyahang serbisyo, advice. Now, ang kining local government code gawas nagiingon nga mandatory, no? Ang appointment, no, katudluan sa usa ka city legal officer. Ang pagbutang sa bitos reglamentos balaod sa atong Republic Act 7160 sa atong local government code nga gaingon nga ang kining city legal officer nato or provincial legal officer for that matter, no, kung asa nimo basahon, usa ka coterminous. Coterminous. Ang kinabuhi niya, kauban sa kinabuhi sa nag-appoint kaniya. Okay. Now, nagkutay sa kinabuhi sa nag-appoint kaniya. Now, pananglitan ang appointing authority kung ang mayor maingon nga di na ko ganahan nimo coterminous man ka, confidential man ka nga position. Now, in the event nga di na ko ganahan nimo kay wa na ko ipagsalig, pwede ba niyang gamiton nga mawad-an ko og kumpiyansa nimo, trust and confidence henceforth ug manganlawa di nagka-report kay doon na ko'y laing itudlo mahimo na sa ngalan sa pulong coterminous Kuya Ariel. Aduna siya gaham usab apan kinahanglan nga ipahibalo gayud kini niya sa concurring body nga mausab nga mao ga-concur kay kini nga buhat sa pag-appoint dili lamang kini personal sa usa ka appointing authority kundi kalambigit niini mao ang gitahasan sa balaod under RA 7160 nga mo-appeal sa pagpili sa maong tao isip city legal officer mao na nga kinahanglan sa masayod ang sangguniang paglungsod. Now, amo nang gisgutan ni Kuya Manny sa libay mga igsoon tungod kay dako ning issue nahimo ni gyapong siyang legal issue, no? Legal issue. Legal nga isgutanan diha sa atong awanan sa sangguniang paglungsod og sa buhatan sa hipihikutibo, no, local chief executive kung unsa gyud mo pibil, no, may tungod nini
tungod kay ang gumunhap ni Tumaw Kuya Ariel. Tungod lagi sa base usab sa mandato sa civil service laws nga kung wala diya ang usa ka head of department kay pagkatudlo na sa usa ka tawo mahimong city legal officer mahimo naman siya department head og isip ni department head kung wala siya panahon nga wala siya dili siya mamatay, dili siya nag-resign o kung ordinary lang nga nag-leave siya, automatic nga mo assume gawad ang assistant legal officer kay ang usa ka dakbayan usa ka lalawigan mandatory rin gud nga dunay legal officer og kalambigit nini mao na ang plantilla position sa assistant city legal officer og uban nga mga abogado nga ana diha gitudlo sa lokal nga panggobyerno. Buta sabot nimo Kuya Manning in the event nga wala diha ang usa ka regular department head kay department head maning city legal office or city legal officer. So ang mo-assumer sa iyang katungdanan mao ang iyang assistant by operation of law, Kuya Ariel. So roles of succession. Kung wala di ang iyang assistant, ang another nga match lower sa rank sa assistant mao yung musunod nga mo-assume sa maong katungdanan. Murag officer in charge. Officer in charge. Unless kung there is a vacancy in the position. Meaning, kung wala na gayud ang tao nga mao'y gi-appoint, gihimo nga legal officer. Pananglitan, kung namatay ang maong tao, o resign, o gi-terminate ang serbisyo by just cause ni siya Kuya Ariel nga naman tungod kay once nga ang usa ka tawo na appoint na isip department head muagi na siya kini sa proseso sa balaod. No person shall be removed from office unless with just cause o usab pinaagi ni kinahanglan nga tagaan siya og due process kay mao kini ang mandato sa balaod under the rule of law kinahanglan nga before nimo i-terminate o unsa ba nga pamaagi mahawa mapapa sa serbisyo nga sa katawo kinahanglan tagaan nimo sa insakto nga husay. Now, ang gibutang diri sa Executive Order number 6 series of 2014 designating Fiscal Quito as City Legal Officer, no? In lieu sa expiration o expire na term of the duly appointed City Legal Officer. Now, the word nagamit og pag-expire sa usa ka termino. Meaning, kung nag-expire ang termino sa duly appointed legal officer, na bakante ang maong posisyon, Kuya Ariel. Kung bakante na sangpit na posisyon, unsa may mahitabo sunod? Pwede siya mo appoint o another nga officer na usab. Another legal officer base sa mandatos nga gilatid sa 481, Section 481 sa Local Government Code na nagbandar na the term of the legal officer shall be coterminous with that of the appointing authority and that the appointment of legal officer shall be mandatory. Wala na ang mga legal officer, mandatory gayud nga mo appoint ang appointing authority o usa ka legal officer. Sa to pa, dili di ay automatic. No, dili day automatic nga kung wala diya ang legal officer panalitan kana expire na ang term ginagamit mag-expiration sa term dili day automatic ang usa ka city prosecutor for that matter mo assumer sa iyang katungdanan dili siya automatic. Kung makita nga wala yung usa ka tao nga maka-assume sa maong position, wala assistant city legal officer, wala legal officer ba? Kaya na sa maong opisina. So mapugos gayud nga ang usa ka appointing authority nga mukotlo og usa ka balaod kining sa Republic Act 10071 sa Prosecution Act nga naglapit labi na gyud sa Section 9 niini nga ang city prosecutor muak as a law officer of the city or province, di ba? So kung ina nga kahimtang kung wala na laing matudlo, wala na mo assume sa maong bakante nga position, kung di naman ugaling pagkabakante niini, diya na mo come in ang city legal officer ug ang iyahang katungdanan mo expire kini once nga di na matudlo nga laing city legal officer o provincial legal officer nga mo assume sa maong katungdanan, Kuya Ariel.
ang gikalibugan ako ani Kuya Manny tungod kay ang nagabutang sa nasangpit nga balaod is ang usa ka city prosecutor o provincial prosecutor makahimo lamang og legal advice, no? Legal advice ang term dito, but it does not follow nga mamahimo siyang usa ka city legal officer. Tinuod ka na. Sa mamahimo siguro for that matter kung wala pag city legal officer siguro makapangayo siguro atong mayor og usa ka legal advice, no? Kay gibutang man advice ra, no? Legal advice, but it does not follow nga siya na ang designated nga city legal officer. Muna akong pagsabot kuya, akong personal nako nga panglantaw kay nakabutang lagi sa balaod nga legal advice, no? Lahi ang legal advice kaysa imong pag-assumer sa usa ka katungdanan nga city legal officer. Muna akong panglantaw punto Kuya Ariel, kay ang imong paglantaw nakabase usab ka na sa karaan nga balaod. Ang Republika ka 5815. 5815. Dili ni siya sweatres. Basin doon ng wanon ng nimtaya. Kung ano ba section 481. Ang section 19 sa maong balaod naghusgot nga creation of positions of provincial attorney and city legal officer to enable the provincial and city governments to avail themselves of full and trusted services of legal officers. The positions of the provincial attorney and city legal officer will be created, and such officials shall be appointed in such manners as provided for under section 4 of the Act. For this purpose, the functions hereto performed by the provincial and city fiscals in serving as legal advisor and legal officer for civil cases of the province and city shall be transferred to the provincial attorney and city legal officer respectively. So, gibutang shall be transferred. Kaya ito magod, Kuya Ariel, ang gahom sa city prosecutors, city fiscal pa kaniyad to, na nagyan ko bang kini sa paghatag, paghimo og usa ka ang iyang function kabaho, isip usa ka legal officer sa probinsya ba or sa city as the case may be. Dayon morning sa advent sa RA 58215 gi-transfer na gayud ang function ngadto sa city legal or sa provincial legal officer sa maong balaod upod nga nagmandar. Ug usab gipangusgan kini nga maong balaod sa bag-o na sab nga balaod in the advent of the 1987 Constitution ug usab na mugna ang usa ka balaod kining RA 7160 kung the Local Government Code of 1991. So mao ni ang mga background kung ngano nga kinahanglan gayud binagay mandatos ug usa pud mandatory gayud kinahanglan gayud kun dili iubigid nimo imong tumanon ang pag-appoint og usa ka legal officer. Yes, mula nga atong gisgutan no, sa ato mga katawhan karon naminaw, sa ato mga nag-tune in karon, among gisgutan ni Kuya Manik bahin aning designation sa usa ka city prosecutor sa Dakbayan Siligan nga mamahimo nga or gi-designate nga usa ka city legal officer. Bumalik ta karon taon-taon kay Gasigi Guarawaras Joki, bumalik ta karon taon-taon sa atong pag-take up nini sa human sa atong mga bulawanong pahinumdom. DXIC Tatak RMN. At sa aking bintang Joy Pildi ang duha ka bareta nyo. Ang natigo-kugo parang walay awas kani. Sa tungkol sa katwaran Joy na sama ko sa statong pagkakagiro pa sa duha ka bareta. This pesos ka Joy Joy. Price based on SRP. Sa tamang control, matigid pa sa dalawang bareta ang 10 pisong Joy. Anak, may bagutan kasilingan. Cute ang anak, nag-hello na ba ka? Sa Facebook na lang, ma. Next week ng reunion nato. Say hello to your cousins, ha? Ma, Facebook na lang. Kung mag-face-to-face ang ibu anak tugod sa pimples with a new Safeguard Floral Pink. Now with Aloe, she gets 24-hour germ protection. Mga number, ha? Birthday boy sa imong crush. Greet mo sa Facebook. Facebook? Face-to-face na lang. Okay, Safeguard Floral Pink. Now with Aloe, may 24-hour skin germ protection that inhibits gram-positive germs that may infect pimples when pimple eruption occurs. Available in all leading supermarkets and your nearest sari-sari stores. Parang sa tabi lang po. Excuse me na po. Grabe naman ang inyong pantalon ng mama. Naku, oo nga ho. Nakakagulat yung amoy pagtayo. Para ko napatay na isda sa ilong. Guwapo pa naman. Nakakahiya lang amoy. Kaloka. Kasing fresh ba ng pantalon mo ang shirt mo? Parang hindi.
You need more Downy. Downy Big Bango Sachet. Sa SRP na 7 pesos, may 50% more Downy ka mo. Bagong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Bango Sachet. New Downy Big Bingo Sachet. Bagong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. DXIC. Tatak RMN. Balik na mga igsoon sa atong tulumanon nga wa pay uluhan karong buntaga atong diskutan ni Kuya Manny Salumay ang bahay na ni katuduan ni City Prosecutor Ed Cueto agi gina-designate nga City Legal Officer. Doon naman ni problema kung unsa gyud ang correct interpretation o application ani nga balaod, no? Whether or not ang City Prosecutor ba mamaka-assumer sa iyang katungdanan as sa City Legal Officer human nga gibutang diri nag-expire ang term kay gibutang man diri nag-expire ang termino sa usa ka duly appointed City Legal Officer. O gani sa pangitabo sa diya sa ato ang local government Kuya Ariel ngadtong January ngadtong Enero dili gipagayon nga usa ka special order ang sangguniang panglungsod gipatawag ang kawani sa legal office aron na paghatag og kasayuran sa mga miyembro niini aron sa usa ka kwanwed for legislative act ug atong nasayran pinaagi ni Attorney Junelia Limpangog nga hasta siya matud pa niya naglibog siya kay mi-assume og balik ang City Legal Officer mibalik gikan sa iyang leave ug dula usay lain nga gi-designate sa acting legal officer nga galingkod usab ug dunay duha na ka lingkuranan diya sa maong opisina. So sa iyang kalibog hasta pud kita naglibog kana nga usa ka pangutana usa ka legal question nga naghambi nini. Mo lagi na Kuya Manny, no, sa to pa nag-lead ay si Attorney Tomas Kabili matud pa sa maong taho ni Attorney Junelia Limpangog base kana sa kasayuran nga atong nakuha during sa ngadtong gipatawag ang maong mga tao diya sa City Legal Officer. Gani, yes, nag-lead base sa atong informasyon kang Attorney Tammy Kabili, ang atong City Legal Officer, nigawas ni nga nag-lead na siya sa dihang doon nato'y matawag natong problema, no, sa katong Certificate of Compliance COC sa IDPP. Murag momento nitabo dayon nag-leave na dayon siya. Ewa na din masayor kung unsay hinungdan, nakabalik na dayon siya dayon pagkahuman. Dayon wala po official nga documents o official nga communication nga naghatag informasyon sa sangguniang panglungsod nga nag-leave day ang maong City Legal Officer. Og kini dako kay kini epekto labi na gayud kay dunay mga communication nga mo ihatod diya sa sangguniang panglungsod nga kinahanglan og pirma sa City Legal Officer. Og magapangutana ang maong collegial body kung kinsa og naunsa og ngano. Mabitaw na naglibog ang sangguniang panglungsod, naglibog ang atong Vice Mayor. Muna nga siguro direktamente gikan gyud sa atong Vice Mayor, si Vice Mayor Roderick si Marso, no. Kuya Manny, ma-interview siguro po nato. Atong pasudon kung naa siya sa kuan kuya. Siguro katong linya. Vice Mayor, good morning. Morning. Yes, good morning. Good morning, buddy. Brad. Good morning, man. Good morning. Good morning, guys. Yes, Vice, ang among isgutan karon bahin aning designation o katuduan ni City Prosecutor Ed Cueto pagka City Legal Officer. Usab ang pagkawagtan ni Attorney Tomas Kabili is City Legal Officer nga gikongkor unanimously sa sangguniang panglungsod. Unya mingon po si Attorney Limpangog sa City Legal Office nga sila mismo naglibog kung kinsay ilang boss, si Attorney Kabili ba o si Fiscal Cueto ba? Now, unsa imo ikatampo ni Vice Mayor? Actually, Councilor Manny Salibay, mapakita ka daw o resignation letter ni Attorney Kabili. No, in the case of City Prosecutor Cueto, naman niya sa palaot nga dili pwede nag-iscope ng gani sila katahin atong opinion ni Dilima
But the opinion dilemma is an opinion, is not a law. Unsa may ito? If you refer back to 7160 under section 481, nag-ingon dito na all proclamations, decrees, laws inconsistent with the local government code are deemed repealed, modified with the passage and implementation of the code. So that means specific kayo nga katong basihan doon lang ang presidential decrees ni Marcos, ugon sa pa, wala na katutanan. So what will prevail is the local government code. Ang Republic Act 7160. Now, gi-confirm sa sangguniang paglungsod, Vice Mayor, si Attorney Tammy Camille, niadtong July 17 July 17, 2013 as duly concord kay appointment siya sa atong mayor o niya gi-endorse for concurrence sa sangguniang paglungsod. Now, gi-concur man sa sangguniang paglungsod. So, in effect, ang gina-recognize karon sa sangguniang paglungsod, mao si Attorney Camille. Sakto ba ko, Vice Mayor? Sakto gid ka diha, wa man ta kaluwa tong resignation. And even the termination of services is with the mayor unless there is a legal basis. So, legal basis, there should be an order of the court. Kaya legal pagka. No? Kung legal pagkanita, mag-isgot ang korte. So, awa po na sa balaw, unless you are, based on legal basis, you will be dismissed from your appointment. That's the time. Vice, matod pa sa Republic Act 10071, ang act is implemented and rationalize the National Prosecution Service, particularly sa Section 9 nini nagkanayon na ang important pa dayon man. Is that Republic Act prior to the implementation of the local government code or after the implementation of the local government code? After the implementation of the local government code, tungod kay 2010 na siya. Lagi, pero naman ko dito sa local government code, section 481, that all decrees proclamation inconsistent with 7160. So it means retroactive and prospective. Kaya wala ba, it is silent. So it says only all. So whether prospective or whether retroactive, apil at lahig. That's how ang gamit po niya, ang gamit po niya tulong sa Section 9, paragraph A, the city prosecutor shall be the law officer ang the chief of the legal department. But in the memorandum of the legal one who claimed the chief legal officer, yung memorandum is proclaiming that he is the chief legal officer. So, mula ganing nakalibog lagi Vice Mayor, no? Ang mismong sa ginabangong sa dalibog, nakalibog. We have to elevate this to the higher authorities for proper interpretation. Pati mo yung kayo nga, magsigilan na pagilalis na rin. Di ba wala interference ang higher authorities. No, when these people do not believe on us, we don't believe on them, it's not the higher authorities to interpret the law. Tinood na, yes, Vice, tinood na, kay in the event pananglitan yun na mahimo og legal opinion ang usa ka city prosecutor, no, as acting city legal officer, pwede na yung question nun, ang iyang legal opinion. O doon ay conflict of interest. Well, he is nationally employed, di ba? Mag-deliver siya sa sa local. So, kung doon yung mga kaso sa local, which has national interest, saan ba na siya? So, useless gihapon, di ba? Wala na, daghan kayo ng mga provisiones sa balaod yun na gikinahanglan yun na paklaro, Vice. Dili siguro na sa sarili. Dili, may mutuuna to. Wala to interpretasyon, lain interpretasyon. That's why we brought these things up to the higher authorities. So that once and for all, the higher authorities can tell the local government that this is what you should do. Pag pinagi nini, matataw na suta gayud kung unsay buot ipasabot sa balaod. Base sa mga nakita gayud sa decide nini
nga body ni tahasan sa Balaod nga mao mahilo og desisyon ang mga korte, mga planan ug mga tribunal. Vice, natong pangutana ba, in the event na wala gyud ang panalitan kick out, putball, o sa terminate ang servisyo ni Atty. Camille as City Legal Officer. Now, in the event na wala na siya sa posisyon, kinsa may dili automatic siguro nga mo assume sa office ang usa ka city fiscal. Doon na po may assistant city department head. Tinood ka na, no? Oo. Tinood ka na, Councilor. Kung nag-leave ang chief sa legal department, automatic, the next in rank will become the office in charge. Sa Vice Mayor, dunay question of fact. Nakadawat ka ba og official notice terminating the services of City Legal Officer Atty. Tomas Camille? Nakakuha na tang kopya, no? Na gi-terminate sa office si Tomas Camille because loss of confidence. Declaration of loss of confidence. Sa pa ba, kung wala na siya, tungod kay adunay loss of confidence ang usa ka appointing authority for that matter, na mayor na ito kang Atty. Camille as City Legal Officer, so inipik, wala na siya sa posisyon, o na-expire na yung term because of the so-called, quote-unquote, loss of trust and confidence maka sa atong appointing authority, pero dili gyapon automatic ang usa ka piskal mo assumer sa iyang datungan. Dili automatic, it should be confirmed by the Sangguniang Pangunsod. Sa ilang kasayuran, sa ilang kasalatian na niaan yung bagapon o concurrence ang pag-designate o usa ka acting officer sa usa ka buhatan? Kung acting officer, kung ang acting is the next in rank, wala may problema. Kung OIC magkala siya, Role of succession. role of succession. Kung hindi siya may chief legal department, they should, before he can perform the duties of the chief of the legal department, he must also be concord by the Sangguniang Pangunsod. There is a need for concurrence. So, question of fact again, doon na ba'y support nga dokumento nga nag-request for concurrence sa mga designation? In the person for the case of Atty. Quico, there was none. Doon na kung punto giingon ni wapa na kita, no? Doon na po yung mga interview, mga radio interview, mga press release ni Fiscal Quito na, well, doon na may opinion, doon na po nakakuha ko, dili siguro clearance, nakakuha ko opinion, pato pa ni Fiscal Quito, gikan kan Secretary de Lima, sa DOJ, no? DOJ Secretary, Department of Justice, ingon niya pwede ko na maka-assumer as City Legal Officer, pero parang kita ang dokumento until unless siguro makita nato ta. Pag makita ang dokumento, it is only an opinion, it is not a law. An opinion cannot amend the law. Sakto na. Dayon, doon na ba'y matawag natin, ingon man ka na it's a question of law no magkabangi. Doon na ba'y matawag nato gipasaka nga kaso o clarification baka kung kinsa mo prevail ani nga istorya si Fiscal Quito ba maka-assumer sa pagka-City Legal Officer? Istangat sa Ombudsman for proper evaluation. Okay, mas maayo siguro po tubagin ang doon namin ko ang istorya nga si Quito ko nagdawat og 20,000 pesos. No? 20,000 pesos. May business sa Sangguniang Pangunsod. Mag-work capital resolution in the accounting department furnished sa Sangguniang Pangunsod. All allowances, remunerations, whatever that claim city prosecutor, chief sa legal department natin, kung sila yan nadawat. Pero sa Executive Order number 6, series of 2014, sa dispositive person Lili, nag-sulti man City Legal Officer is entitled to receive honorarium in the amount of 20,000 pesos signed by the Honorable Censor Gerencia. What if wala pa niya madawat? Wala tayong conclusive na statement na nag-sulti ang sanggunian na nakadawat si Fiscal Quito. Kaya wala din na sulti ang sanggunian Pangunsod yung nakadawat si Fiscal Quito.
wapo to sulti ngayon. But yun lang mayon na he is entitled. Ano lang kasi kaya he is entitled. Kaya doon na may executive order na gipirmahan. Number 6. Allowing fiscal. It does not presume na nakadawat sa liquid. Correct. Tinawag ka na. It does not presume. Unless kung dunay mga receipt o kubanta, pero samtang wala ka ng mga dokumento, abilita mo ito nga nakadawat na yun si fiscal Quito. Well, sabi ninyo, ako, ako Quito will receive that amount because he knows his liability once he receives that amount. Salamat kayo, no? Vice Mayor. Salamat kayo. Isin mo na pangilaing pamahayag? Ako lang yun, no? Ako di pag-yuguganahan aning away. Kaya dili pag-yugay na nga atmosphere sa pagtrabaho o maayo sa usa ka direksyon para sa usa ka lugar. Gaaway daw mo. Wala man kini siya sinugdanan, sila hapak sa ato. Natural naman kung ang tao dili nagyud pagkalihog sa paglihog nato nga wala mo tayo empleyado. For example, sa ako mga BSPs po noon, ako na sa gipaundang. Eh, katrabaho mo sa kadapura ko sa mga kinalang kaya ko ako ng barangay. Oo, doon ay mga legislative services, legislative program sa bloodletting, skills training, ano pa. Hindi nga kami akong grupo sa BSPs po noon katrabaho. So, actually, this is a hamper of giving services sa mga palusot. We have plan based on our budget appropriated to us. We can also extend services to the people, especially sa ako sa kong barangay. Siyempre, nang ikaamot kita na kong barangay mo servisyohan. Hindi tungkol kay nana sila sa ako, tawag lang ko. Hindi mo patay. This has been tenure. This was langit. How long kami, Vice Mayor, how long kami, manigi yung kanabang, manginigi, kasanyaran, pangutanan yun, kamusta man yung matapos? How long din nila matapos? Alam, bili nato din matapos, once everything will be decided with, no? Kaya ang piniliman nyo, pagkaluin na pupunta ko, kalugay na mga servicios, tungkol pa pagkakonsyal. Ako yung mga services gipanagal as a counselor, ako gipanagal kini sa Vice Mayor. But then this are question, giputang nila ang Boss Caswell. Ako galing BSP nga, kuwato na gadala sa mga BSPs para may pagano sa ako nila mo na pag anto sa mo kawa may sweldo, pero sa ako taman, di ba mo, hindi magkaputi ng atong inyong sweldo. Kuan inyong sweldo atong panagan o niya lain mo pirma kay what is the kayong papirmahan pag mga sweldo nga charge sa po nga dili po legitimate siyempre ako kayo magkuhan ako'y manubang niya na so ako yung kinanglan ako yung magpili sa mga casual. Okay, salamat kayo, no? Vice Mayor Rodriguez. Salamat, Vice Mayor Rodriguez Marso. Salamat po niyo, salamat po ni mo man sa tanan Mangiligan. Well, si Vice Mayor Roderick Maso, kalambigit sa imong gisgutanan sa katudluan ni City Prosecutor Fiscal Eduardo B. Quito. O pagkawagtang ni City Legal Officer Attorney Tomas Cabili. In fact, ato natawagan si Attorney Tammy Cabili, mayon siya nga next week mo andam siyang magpa-interview. Andam siya kay nasa gipreparar nga usa ka prepared statement. Iya ko nung gipangandaman ang iyang paggawas diha sa kung sa giling tunganay ani hinungdan nga natangtang siya tanan-tanan no nga mga legal question about sa iyang pagka-city legal officer. Ang depensa no sa niya ang iyang ngalan nga gimansahan og tungod dili kinahanglan nga magpadayag usab siya matud pa niya. Wala tayo oras, Kuya Manny, nilapas na gamay. Dako-dako atong paglapas. Sanga na lang sa overtime ta, basta overtime sa overtime man eh. Sanga na lang sa atong station manager, si Kuya Ramil Kapagpangan ni Murong. Inyong alagad sa kanginan na Kuya Ariel Parinio Anghay. Ang piniusap si Kuya Attorney Manny Salibay. Ngayon kaninyo, God bless the Lone District of Iligan. Salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag Iligan.